Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Bakit sinuway ni Jesus ang mga demonyo nung siya ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa mga taong inaalihan? Ito ang pag-usapan natin ngayon sa ating Ebanghelyo, na kung saan marami ang inilapit kay Jesus na inaalihan ng demonyo at pinalayas niya sila. Pinalayas niya yung mga demonyo at sinabihang huwag magsalita. Kanyang sinuway sila. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na tayo nakakaranas ng mga pagkalito sa buhay. Yung nasisiraan tayo ng damdamin. Maaring gawain ito ng demonyo dahil ito ang dahilan kung bakit sinuway ni Jesus ang mga demonyo. Dahil ang mga demonyo, alam nila ay hindi buo ang katotohanan. Oo nga't kilala nila si Jesus, pero hindi buo ang pagkakilala nila kay Jesus. Hindi nila alam kung ano ang plano at gagawin ni Jesus. Kaya nga sila yung nagpapakalat ng fake news. Lalo ngayon, ang daming fake news na kung saan pag pinakinggan natin ito ay siguradong tayo ay mawawalan ng kagalakan sa buhay, malulungkot tayo. Kaya ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon, kapatid. Na huwag tayong makinig sa mga fake news, huwag tayong makinig sa mga taong dala ay palaging negatibo. Palayasin natin ang mga masamang espiritu sa buhay natin. Isara natin ang ating mga pandinig, ang ating mga mata sa mga hindi tama at maling katuruan. Kaya nga dapat meron tayong karunungan lagi mula sa Diyos upang malaman natin ang totoo. Kapatid, huwag kang malungkot, huwag kang matakot. Mas makapangyarihan ang Diyos. Sawayin mo ang gawain ng demonyo, ang gawain ng kalaban. Dahil ito ang ginawa ni Jesus. Sinuway niya sila. Pinatahimik niya ang mga demonyo. Kaya meron din tayong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus at gamitin natin na patahimikin sila at huwag tayong mag-focus doon. Huwag tayong makinig. Ang pakinggan lang natin ay yung mabuting balita galing sa Diyos. Ang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan, at pag-asa sa ating buhay upang may padama natin ang pagmamahal ng Diyos. Batid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na mag-focus tayo sa Diyos lang at huwag tayo makinig sa mga fake news. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.